Praise the Lord. Dadako na tayo mga minamahal sa pinakamalagang portion sa ating pagsamba sa ating pinakamamahal pang Isos bilang pagrespeto. Tumayo po tayo mga minamahal sandali at atin na tinatawagan mga minamahal at ibigay nating buong pagkakataon sa ating ginagalang Ordained Preacher Richard Abad. Praise the Lord again, Lord, sa ating beloved co-preacher, Brother Conrad Condor. Para say, praise the Lord. Nabahal tayo po yung lahat ng manalangin. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Ako po dakilat ang pagpala namin Diyos sa maraming banal, mahal namin Panginoong Jesus. Lubos kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo sa iyong paggabay, paglangis, sa iyong banalagawain, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. O Diyos, sa punang panalangin ng minamahal ng kinagaling Evangelista Willistrado Almeida, yung anti-prophet na loving God, patawarin mo bawat sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis sa banal salita. Ikaw po magpaunawa sa bawat isa, mahal na Panginoon. May karunungan sa iyong mga aral. May pangalan mo salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Pakanin mo kami mga kalwa. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasaway. Di mo ay namahadlangan ng manggawa ng kaaway lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. Makabalik po tayo sa mga upuan. The highest praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise, minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri, mga minamahal. Praise the Lord. I give double honor po sa ating dearly beloved noble pastor, Wildy Estrada Almeida. Magamat hindi pa natin siya kasama sa bahay at ng mahal na pastor ay nasa panalangin po, minamahal. Tayo po'y palaging ipinagpipray ng ating mahal na pastor at pinagpala po tayo na may tunay na man of God na binigay po ating mahal na Panginoon sa atin. Kaya double honor sa man of God, the dearly beloved noble evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganyan po pag-alaala sa mga turo-aral na iniwan po ng ating dearly beloved noble assistant pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear. We give double honor and to their beloved family, beloved Almeida family, Almeida children, beloved children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. I give double honor po, minamahal sa buong sambayan na ating mahal na magulang sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at magandang hapon po sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, beloved ordained preachers, sa lahat ng mga beloved co-workers, sa lahat ng mga choir members, mga musician. Sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, at sa mga nanonood po, maantabay sa webcast, minamahal. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy New Year po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Ito po ating first Sunday, mga minamahal, in this year 2024, mga minamahal. Puri natin dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po dadako na po salita ating mahal na Panginoon. At hindi po lingid sa atin, mga minamahal, na yung ating nararamdaman po na tension ngayon, mga minamahal, sa dakon ng West Philippine Sea, no? Di ko alam ano pong nangyayari sa China ngayon, mga minamahal, dahil para siyang higante na nang bubuli, mga minamahal, sa iba't ibang bansa, no? Kasama na po dyan ng India, kasama ng Myanmar, kasama ng Vietnam, kasama na po ang Taiwan, pati Pilipinas, mga minamahal, no? Dahil lang po sa isla, portion ng dagat, may isla, kanila daw po, pero sa international law, ibinigay po yan sa Pilipinas. So mga minamahal, kung pwede lang sanang ibigay na yun sa kanila, mga minamahal, para hindi naman nila yung madala sa libingan. Amen? Hindi naman nila yung madala kung mamatay sila minamahal. Hindi rin natin madala. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, kaso lang, alam nyo naman, yung pride ng bansa na mahal. May mga magsasabi pa na ipaglaban. Akala mo naman tayo na Pilipinas, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, naghandaan na sila. Ang Amerika po naglagay ng maraming mga tangke de gera, mga aeroplano. Tapos pumaparada rin yung mga worship ng China doon sa mga isla na yon. So mga minamahal, hindi natin alam
Maaring mangyari, hindi naman tayo dumandalangin ng ganoon, mga minamahal, pero ika nga mga minamahal, para sa atin ng mga anak ng Diyos, ano't anumang mangyari, mga minamahal, kailangan natin ang proteksyon na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Whatever happened, no, we need God's protection. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, sa atin po ng mga mananampalataya, no, in us who believes in God's power, itinuro na ating minamahal at ginagalang Pastor Lisad Almeida, there's power in Jesus' name, there's power in praise, there's power in doing God's will, mga minamahal. May kapangyarihan po kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, minamahal, kapag ang katwiran ng Diyos ay nasa iyo, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. So one thing for sure, mga minamahal, sa ating pamumuhay ngayon, mga minamahal, no? Sabagat walang ibang makapag-iingat sa bawat isa sa atin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya mga minamahal, yung pamumuhay natin sa katwiran, kung kayo po ay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, purihin ang Diyos. Pero kung medyo half-half yung inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon, maaaring ito isang wake-up call din sa atin na magpakainit na tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ating pong topic is, God's righteousness is my shield. God's righteousness is my shield. Ang katwiran ng Diyos, mga minamahal ko, ang ating kalasag, ang ating proteksyon, ang kapangkatwiran ng ating mahal na Panginoon. Ikalawang Kronika 7:14, mga minamahal. Kindly po. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. Ang ikalawang aklat ng mga Kronika, Kapitulo 7, ang talatay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, minamahal, ito po yung pamaraan na ang ating mahal na Panginoon ay makikinig sa ating mga panalangin. Alam niyo po mga minamahal, napakapalad natin sapagkat sabi ng Biblia, if my people, kung ang aking bayan, sino po ito mga minamahal, which are called by my name, ang aking bayan ay tinawag sa aking pangalan. Mapalakpakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? So mag-iisip ka, ano ang bayan ito na tinawag sa kanyang pangalan, mga minamahal? Ito po ay ang bayan o mga pinili, kinahabagan ng Diyos, mga minamahal, na nabautismuhan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kung mapapansin niyo po mga minamahal, ito po ay binanggit ng mga Israelites before, pero mga minamahal, sa panahon natin ngayon, sila po ay hindi naniniwala sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Pero ang Diyos na ating pinaniniwalaan, mga minamahal, ay yun din po ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan, yung pangalan lang po. Dahil ang kanilang mga minamahal, hindi pwedeng magkatawang tao ang Diyos. Yun ang hindi nila matanggap. Pero alam natin, mga minamahal, na ang Diyos ng Israel, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nagkatawang tao sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ito pong bayan na tinutukoy ng ating mahal na Panginoon ay mga tao na tinawag sa kanyang pangalan. Pag ikaw po ay bautismado
sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo, tayo po ay pag-aari na ng mahal na Panginoon. Maki-amen po ba ang lahat, mga minamahal? Kapag nabautismuhan ka, kaya nga po hindi na po tayo ang pwedeng masunod. Kailangan magsumikap tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nabautismuhan ka sa Kanyang pangalan, tayo na nabautismuhan sa Kanyang pangalan, pag-aari ka na ng ating, pag-aari na tayo, tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung magtatanong sinong may-ari ng buhay natin, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. So nandito na po tayo sa first qualification na ang mga prayers ay pakikinggan ng Diyos dahil ang lalapit sa mga Panginoon, mga bayan o bayan na tinawag sa pangalan ng mahal na Panginoon. At sabi po rito, minamahal, they are the called, those who are called by His name, will humble and pray, magpapakumbaba at mananalangin. So ito po yung gagawin ng mga anak ng Diyos. Kagaya po sa ating sitwasyon, ng mga ganitong sitwasyon, we need to humble ourselves and pray. Magpapakumbaba po tayo. Ibig sabihin, hindi natin titignan kung sino tayo, hindi natin iisipin kung ano yung narating natin, ang ating iisipin, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Wala po tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen? Will humble themselves and pray. Magpapakumbaba, mananalangin. Will seek God's face. We will seek God's face. Hahanapin natin ang katwiran ng Diyos. Ano po ang katwiran ng mahal na Panginoon? Gagawin mo yung mga bagay na matuwid sa mahal na Panginoon. Yan ang pong paghanap. Yan ang paghanap ng mukha ng mahal na Panginoon. Gagawin mo yung matuwid sa paningin niya. Ikaw ay dadalo, ikaw ay magtatapat sa kabanalan, kahit nasa bahay ka, ibig sabihin, hinahanap mo ang katwiran ng mahal na Panginoon. Ikaw ay nagtatapat, minamahal sa pagbibigay, ikaw po ay nandun yung takot mong magkasala, nandun yung ibinabahagi mo ang salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, sa loob at labas ng ating pagkatao, hinahanap natin ang mukha ng Diyos kapag hinahanap natin ang Kanyang katwiran. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. May saglit ko lang, minamahal, no? Kasi may na-counsel po ako na kapatiran natin, adult choir na po siya, pero hindi niya pa alam yung pagbibigay. Baka po meron kasing iba sa atin na ganun po, mga minamahal. No, ito'y reminder lamang. Kasi naririnig niya na 20%, 20%. Pero ang pagkaintindi niya, minamahal, hindi 20%, 20 pesos. Nandiyan pa kayo, mga minamahal? 20 pesos. Bakit po? Kasi pag may 100 siya, 20 pesos. Tama. Pag may 500 siya, 20 pesos pa rin. Pag meron siyang 1,000, 20 pesos pa rin. Tama po, mali. Mali. Ha? May 100 siyang blessing, ang masamahal na Panginoon, 20 pesos. May 500 siyang blessing, ang samahal na Panginoon, 20 pesos pa rin. May 1,000 siyang blessing, ang samahal na Panginoon, 20 pesos pa rin. Hindi siya nahirapan magbigay. Pero ang totoo, mga minamahal, ang pagbibigay hindi mahirap. Kailangan maluwag sa kalooban mo, mga minamahal, at ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Pag meron kang 100, magkano ang pinakamaliit mong may bibigay? 20 pesos. Amen? Amen? Pag meron kang 500, magkano ang pinakamaliit mong may bigay? Hindi 20 pesos, ha? 20%. 100. Pinakamaliit po yon. Pwede mong dagdagan, huwag mong bawasan. Pag meron kang 1,000, magkano ibigay mo? 20 pesos pa rin? 200 na. Pinakamaliit. Matuto tayong magbigay, mahalin natin ang pagbibigay. Bakit? Kung totoo yung pagbabago ng buhay,
kung totoo yung mga kagalingan na nakamtan natin, kung totoo, dahil totoo naman talaga yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, totoo rin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya minamahal, reminder lang po yun, no? So mga minamahal, last, we will seek God's face. Hanapin natin ang kanyang katwiran. Ganun po ang paghanap ng mukha ng mahal na Panginoon. Magpupuri ka. Mananalangin ka. Amen po ba? Amen po ba? Meron tayong kapatid ng kanyang hanapbuhay, habal-habal yung rider. Nagdadrive siya sa mga foreigner doon sa dako ng Lapu-Lapu. Ginagawa niya para ingatan siya ng mahal na Panginoon kasi may alas 12, alas 11 siya ng gabi lumalabas. So medyo kakabahan ka talaga yung oras na yon. Siguro nandun yung maraming pasahero ng mga foreigner. Ang ginagawa niya, minamahal, bago siya bumaba ng bahay, para hindi siya matakot, para maging matapang siya, mawala yung nervyos siya, yung kaba niya, pinupuri niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo po, minamahal, kapag nasa iyo ang katwiran ng Diyos, matapang ka. Dahil kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Kaya, throughout the years na kanyang paghahanap buhay, iniingatan siya ng mahal na Panginoon. Kung minsan siya pa nga yung nagsasabi sa mahal na Panginoon, sana ganito yung income ko ngayong gabi. Sana ganito yung ibigay mo sa akin, mahal na Panginoon, ngayong gabi. Ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, masarap kasama ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. So, yung po ang paghanap ng mukha ng Diyos. Hanapin mo ang kanyang katwiran. Plus, the last, mga minamahal, turn from their wicked ways. Tatalikuran po natin yung mga bagay na ayaw ng mahal na Panginoon. Maka-amen po ba ang lahat, mga minamahal? Kasalanan, kahinaan, iwanan mo yan, mga minamahal. Kung gusto natin ng ating mga panalangin ay dinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, unang-una, those who are called by His name, tinawag sa kanyang pangalan, bautismado sa kanyang pangalan. So, meron na tayong isa kaagad punto ng ating mga prayers ay didinggin ng Diyos. Secondly, mga minamahal, humble and pray. Magpakumbaba at manalangin. Pangatlo, mga minamahal, we will seek God's face. We will seek God's righteousness. Kung ano yung matuwid sa mata ng Diyos, gagawin natin. And last, mga minamahal, turn from their wicked ways. Talikuran natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mula sa langit, didinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal po. Napakalaga po natin ipag-pray ngayon. Everybody say, praise the Lord. Napakalaga nating ipag-pray na ingatan ng mahal na Panginoon ng ating bansa. Amen. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Hindi nila pwedeng gawa ng masama ang Pilipinas dahil nandito ang mga tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nandito ang tunay na man of God. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo magkakaisa, walang mahirap para sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Protection from the loving God is the heritage of His servants. Protection from the loving God is the heritage of His servants. Yung pag-iingat na nanggagaling sa Diyos, mga minamahal, ay mana. Ibig sabihin, naka-intend talaga. Nakatalaga doon sa mga lingkod ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw pala'y lingkod ng Diyos, unang-unang mamanahin mo, mga minamahal, yung proteksyon na nanggagaling sa Diyos. Amen po ba? Isaiah 54:17, mga minamahal, buksan po natin ating mga Biblia. From the book of Isaiah, chapter 54, verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Amen. Sa aklat ni Isaias, Kapitulo 54, ang talata 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa katulan ay iyong hahatulan.
Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala yung mamanahin. Amen po ba? Amen po ba? Ibig sabihin, hindi ito mawawala sa mga lingkod ng mahal na Panginoon. Sino magmamana nito? Mga lingkod ng mahal na Panginoon. At ang kanilang katwiran ay sa akin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga, makikita mo na itong aking mga anak, talagang magmamana ito ng pag-iingat ko. Itong aking mga anak, poproteksyonan ko ito dahil ang kanilang katwiran ay sa akin. Ibig sabihin, dala-dala natin ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Kasi po mga minamahal, everybody say praise the Lord. Base sa experience, mga minamahal, minsan may mga mangyayari, mga minamahal, na yung mga mainit na naglilingkod sa Diyos, iniingatan ng mahal na Panginoon. Pero yung mga alanganin o kaya nanlalamig, kapag dumating yung mga aksidente pa lang ito ha, mga sakuna, may nangyayaring hindi maganda. Ngayon, tayo ng mga anak na Diyos, ayaw nating mag-judge, ayaw nating mag-condemn, pero mismo ang ating mahal na ebangelista nagsabi, makinig po kayo, mismo ang ating mahal na ebangelista nagsabi, ang sabi niya, kapag iningatan ang anak ng Diyos, iningatan ang kapatiran ng ating mahal na Panginoon, iningatan ng Diyos ang ating kapatiran, hindi ako magtataka. Bakit? Sapagkat anak sila ng Diyos. Amen po ba? Pero, ibig sabihin nating mahal na pastor, nagtataka kung hindi ka ingatan. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin. Kapag hindi ka iningatan, magtataka ang mahal na pastor, ibig sabihin, walang problema sa mahal na Panginoon, maring nasa iyo ang problema. Amen po ba? Maring hindi ka nagtatapat o kaya nasa panlalamig ka, nasa kalinlangan ka. No? May one time, mga minamahal, may ligaw na bala. Ligaw na bala. Dalawang brother yung nakatayo. Butas, dumaan yung bala doon sa ibaba ng tuhod nila. Sa ibaba ng tuhod ba yun o sa hita, minamahal. Kasi yung mga pantalon nila butas eh. Yung pantalon ng dalawang brother butas. Ibig sabihin yung bala dumaan sa kanilang dalawa. Amen po ba? Amen po ba? Pero yung isa, himala, walang sugat. Dumaan yung bala pero walang sugat. Iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung isa meron. Tinanong ngayon, bakit ka nagkasugat, Brad? Sabi nung, yung isa pala nagtatapat sa pagbibigay. Yung isa pala mga minamahal hindi nagtatapat. Tignan mo. Kaya minsan kakabahan ka kahit kasama mo, kapatiran, o kaya kung anong mga mangyayaring mga ganitong pagkakataon, tapos hindi ka nagtatapat, hindi ka lumalakad sa katwiran ng mahal na Panginoon, maaari ka palang may mangyaring hindi maganda. Although hindi ko kayo tinatakot, mga minamahal. Pero sinasabi ko po sa inyo na malaking pakinabang kung lumalakad tayo sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Kahit kami ng mga manggagawa, minamahal, ibang yung confidence na meron ka, hindi sa sarili mo na confidence. You have confidence in God. Kapag ikay nakapag-pray, kapag ikay nakapagpuri, kapag ikay nakapag-ayuno, nandun yung confidence mo, hindi sa sarili mo, confidence sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Kaya, masi-search po natin ating mga sarili. Hindi natin alam, baka ito'y wake-up call. Sapagkat, wag naman sana, mga minamahal, no? Wag mo naman sana. Alam niyo naman po yung mga weapons ngayon. Talagang maglalagay ka lang ng coordinates, lilipad yung missile, lilipad yung rocket, dun yun babagsak. Hindi natin alam kung ano yung mga rocket na yun, kung anong nakalagay doon. Atomic ba? Nuclear ba? C4 ba? C4 ba yun? C5 ba ang tawag nila niyan? So, maaring mangyari, pero wag sana, wag manalangin po tayo, wag mangyari. Amen po ba? Amen po ba? Pero naman sinong hindi mag-aalala? Everybody say praise the Lord. Pero sa atin, bagamat yung pag-aalala natin ay nandyan, ito yung magtutulak sa atin
na gumawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po rito, God will fulfill His vow. God will fulfill His vow to those who fear Him. God will fulfill His vow to those who fear Him. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, mga minamahal, sa kanila na nangatatakot sa Kanya. So pag may takot ka sa Diyos, takot ka magkasala, minamahal, para sa iyo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, Psalm chapter 22, verse 25 to 28, mga minamahal. Psalm 22, verse 25 to 28. From the book of Psalm, chapter 22, verses 25 to 28. Yea, the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. For then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shalt lift up thy face unto God. Thou shalt make thy prayer unto Him, and He shall hear thee, and thou shalt pay thy vows. Thou shalt... Psalm 22, Neil. Psalm 22, chapter 22, verse 25 to 28. Sa mga aklat ng mga awit, Kapitulo 22, ang talatay 25 hanggang 28. Sa iyo nanggagaling ang pagpuri sa akin sa dakilang kapisanan. Aking tutuparin ang aking mga panata sa harap nila na nangatatakot sa Kanya. Ang maamo ay kakain at mabubusog. Kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa Kanya. Mabuhay nawa ang iyong puso magpakailanman. Lahat ng mga wakas ng lupa ay makaalala at magsisipon ng balik sa Panginoon. At lahat ng mga angka ng mga bansa ay magsisamba sa harap mo, sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at Siya ang puno sa mga bansa. From the book of Psalm, chapter 22, verses 25 to 28. My praise shall be of thee in the great congregation. I will pay my vows before them that fear Him. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before thee. For the kingdom is the Lord's, and He is the governor among the nations. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So sa buong kongregasyon, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang buong kongregasyon ay magbibigay ng papuri sa Diyos. At ang Diyos, sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon ay tutupad sa Kanyang pangako sa mga nangatatakot sa Kanya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, ito po katulad natin na tayo nagkakatipon, bumibilang tayo ng oras, isang araw halos mga minamahal, buong araw mga minamahal, halos na pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Bakit po natin ito ginagawa, minamahal? Dahil tayo natatakot na may paggalang, dobleng paggalang, pinakamataas sa paggalang sa Diyos, may takot na magkasala, mga minamahal. Ginagawa po natin ito, minamahal, bilang pagdakila, pagrespeto, pagpataas, pagpasalamat sa dakilang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, ang kongregasyon na gumagawa ng pagpupuri sa Diyos, sa kanila po, mga minamahal, tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong mapagod. O kahit po nga panahon ng preaching time na muna natin yung ating mga, kung kayo po yung magbe-break, mga minamahal, pinapa-stop lang po muna natin, mga minamahal, para lahat po makapag-concentrate. Amen po ba? Lahat po makapakinig ng salita ng Diyos. Abay, gaganahan ka ba, mga minamahal? Sino ba namang matutuwa dahil napabayaan ang mga kapatiran, oras ng pangangaral ng salita ng Diyos, oras ng preaching, nandun, kumakain, nagkukwentuhan, tuwing gawain, ganun ang ginagawa. Sinong matutuwa? Baka mamaya magkaroon ng anong kaguluhan, mga minamahal, mapahamak itong mga kapatiran na napabayaan. Amen? Amen? Hindi bali na lang na wala mo nang kakain.
para lahat tayo busog sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ano't anumang mangyari, nasa atin ang pag-iingat ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi, sino ang tutupad ng pangako? Ang Diyos. Kanino niya tutuparin ang mga pangako ito? Sa kanyang bayan na may takot sa Kanya. Amen. Sa kanyang bayan na sumusunod sa kanyang kalooban. O, susunod tayo, magtatapat tayo. Wala namang lugi, mga minamahal, pag maglingkod ka sa Diyos. Wala namang kalugian kung magtatapat ka sa mahal na Panginoon. May pangako ka na hinihintay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. God hate the wicked and him that loveth violence. Ito po. Kaya doon tayo sa pagsamba sa Diyos, doon tayo sa paglakad sa katwiran, doon tayo mga minamahal sa pagpupuri, sa kabanalan, sa pagbibigay lugod sa Diyos dahil atin ang pangako ng Diyos. Huwag nating isipin na baka darating ang panahon, hahawak ka ng armas, hahawak ka ng tangke de gera, makikipaggera ka din. Huwag natin isipin yung ganon. Amen po ba? Akin lang po ito, baka may nag-iisip na magandang gera kay barilan. Buti kung ganon. Ang sabi ng Biblia, nagagalit ang Diyos sa mga masasamang tao at mahilig sa kaguluhan.